Magandang araw po. Sa araw na ito, Disyembre 26, taong 2020, ipinagdiriwang ng Communist Party of the Philippines ang ika-52 taong anibersaryo ng muling pagkakatatag nito. Subalit kami mga dating kadre at kasapi ng Communist Party of the Philippines na umalis na sa kilusan, na nagbuo ng isang organisasyon na ang pangalan ay Sambayanan o Sentrong Alyansa ng Sambayanan para sa Bayan, ay gumugunita sa mahigit 5 dekada ng karahasan at panlilinglang na ginawa ng Communist Party of the Philippines kasama ng New People's Army, National Democratic Front at ng kanilang mga legal front organizations. At bilang pakikiisa po namin sa sambayanang Pilipino sa pagtatakwil at pakikibaka laban sa Communist Party of the Philippines, nais naming ibahagi sa inyo ang aming manifesto, ang manifesto ng sambayanan. Lipas na ang Marxismo. Pagod na sa 52 taong digmaan ang mga Pilipino. Hindi matutukoy ng isang digmaan kung sino ang tama, kundi kung sino lamang ang matitira. Yan po ang sinabi ng isang political philosopher na si Bertrand Russell. Ang Sentrong Alyansa ng Mamamayan para sa Bayan o Sambayanan ay nakikiisa sa mamamayang Pilipino sa pambansang paglaban upang biguin at wakasan ang communist insurgency sa bansa. Ang karahasang ito ay nagdulot ng malubhang pagkawasak sa mga batayang pundasyon ng lipunang Pilipino, ang pamilya, kabataan, at pananampalataya. Bilang mga dating kabahagi ng Communist Party of the Philippines, batid namin na ang tanging layunin ng kilusang ito ay wasakin ang Estado, palitan ng Estadong nasa absolutong kontrol ng Communist Party of the Philippines, buwagin ang Armed Forces of the Philippines at palitan ng New People's Army. Ito ang isa sa mga pangunahing doktrinang laman ng ideolohiya ng Marxismo, Leninismo, Maoismo na pinanghahawakan ng Communist Party of the Philippines. Ipinatupad na rin ang ideolohiyang ito ng iba pang mga komunistang partido sa ibang bansa, gaya ng Russia, China, Eastern Europe, Vietnam, Nepal, Cuba at iba pa. Pero ano na ba ang kalagayan ng sosyalismo sa mga bansang minsan na rin nagsulong ng isang kilusang komunista? Lahat ng komunistang partido sa mga naging sosyalistang bayan ay muling yumakap sa sistemang kapitalista dahil kanilang napagtanto na hindi angkop at hindi tanggap ng mamamayan nila ang sistemang pang-ekonomiyang nais ipairal ng komunistang partido. Naging isang mixed economy ang katangian ng kanilang mga ekonomiya na isang tipo lang din ng kapitalismo. Ang ibang nagsusulong ng digmang bayan gaya ng FARC o Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sa bansang Colombia ay nakipagkasundo at nakipagtulungan na sa pamahalang Santos noong 2016. Bigo ang Marxismo na tapatan ang mga ideolohiyang liberal at individualismo na umiiral sa loob ng organisasyon nito. Laksa-laksang kadre at mga kasapi ng CPP ang bumababa at nagbabalik loob dahil namumulat na sila sa mga butas at pagkakamali ng ideolohiyang hawak nito. Maging ang paniniwalang nanatiling malapidal at malakolonyal ang lipunang Pilipino ay isang plakang propagandang inimbento noon pang 1968. Ang paglaganap ng urbanisasyon at pagtaas ng bilang ng mga manggagawa sa mga kapitalistang produksyon ay isang palatandaan ng paglago ng kapitalismo sa bansa. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nadagdagan ng mahigit 15 milyon ang bilang ng mga manggagawa mula sa 17.4 million noong 2000 ay naging 32.7 million noong taong 2019. Bumaba naman ang bilang ng mga magsasaka mula sa 10.4 million noong taong 2000 ay naging 9.1 million ng taong 2019. Ang mga lathala, propaganda at pagsusuri ng Communist Party of the Philippines ay naging isang walang halagang dogma na lamang ng bulag na paglalapat sa mga turo ng dayuhang ideolohiya ng Marxismo, Leninismo, Maoismo
na walang pagsasaalang-alang sa katangian ng lipunang Pilipino. Kaya hindi katakatakang hindi ito sinuportahan ng sambayanang Pilipino. Dahil ito ay sumasalungat sa mga batayang katangian ng kulturang Pilipino na may pagpapahalaga sa pamilya, pananampalataya, pagiging makabayan, at mapagmahal sa kapayapaan. Ang sambayanan ay nagsusulong ng diwang makabayan, pagsunod sa alituntunin ng batas at responsableng demokrasya. Hitik sa aral ang 52 taong karahasan ng CPP na kailanman ay hindi solusyon ang armadong revolusyon sa suliranin ng mamamayan. Tangan ang diwang makabayan, patuloy na mag-oorganisa ang sambayanan sa hanay ng magsasaka at manggagawa upang maisulong ang mga lehitimong hinaing ng mamamayan at tahasang magmumulat sa taong bayan sa mga panglilinlang ng Communist Party of the Philippines. Ang likas na kultura ng mga Pilipino ang siyang maghahati sa ganap na pagkabigo ng komunismo sa ating bansa. Kasama sa bibiguin ng sambayanang Pilipino ang mga mapagpanggap na operator ng CPP sa mga legal na frente nito, na ilantad sa nakalipas na laban sa Senado ang taktika ng pagkukunwari at panlilinglang sa prinsipyo ng revolusyonaryong dalawang taktika ng mga kadre ng CPP sa loob ng mga legal na organisasyon nito, kasama ang mga party list nito na nagsasamantala sa loob ng Kongreso para sa kapakanan ng Communist Party of the Philippines. Hinahamon natin ang Communist Party of the Philippines na balikan nila ang kanilang konsensya at alalahanin ang dilubyong dinulot nito sa sambayanang Pilipino. Lipas na ang ideolohiyang kanilang tinatanganan. Itinatakwil na ng mamamayan. 10 ng mga kadre at kasapi ng Communist Party of the Philippines ang armado pakikibaka. Walang dapat ipagdiwang sa araw na ito. Ngayon ay araw na dapat nilang ibalik-tanaw ang 52 taong krimen, kaguluhan at kalupitang ipinataw nito sa mamamayan. Hindi matutukoy ng digmang bayan na wasto sila. Subalit malinaw na tinutukoy ng digmang bayang ito na malalagay sa kapahamakan ang mamamayan. Itakwil at wakasan